Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sumunod na tanong sa Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Binisbati litasahuli andal imsaki yasma'ul muaddin wa yaqulu baki. Sa tungkol daw doon sa tao na hindi niya sineseryoso o masyado siyang maluwag sa imsak, na naririnig na niya yung adan pero kumakain pa rin siya. At sinasabi niya may natitira pang oras. Kumbaga hindi niya pinaniniwalaan yung adan ng muaddin at iniisip niya na masyado itong maaga. Kaya nag-aadan pa rin siya. Ang sagot ni Sheikh rahimahullah, at importante itong bagay na ito kasi sa panahon natin ngayon, uso na yung di ba? Yung mga app sa cellphone, meron ng oras doon, ng adan. At minsan talaga mangyayari na late yung adan. Lalo dito sa atin, lagi, kahit anong adjust mo dyan, parang buwabalik siya na ewan ko nung meron dyan. Parang late siya ng mga 2 minuto. Yan. Kailang adjust na tayo dyan, di ba? Parang late siya ng 1 minuto, 2 minuto. So minsan titingnan mo yung oras sa cellphone, adan na, wala pa rin nag-aadan. Kasi ito yung pinagbabasihan talaga natin. So yung sagot ni Sheikh rahimahullah, sige, mas mahalagan ngayon na matalaki ito kasi meron ng kakayanan ng tao na malaman ng oras. Sabi niya, al-ahwat lahu an yataba'ada an dalik illa idha da'atil haja. Ang pinaka-safe, pinakaligtas para sa kanya, na iwasan niya ito. Iwasan niya na nag-aadan na at kumakain pa siya, tumiinom. Iniisip niya, may oras pa. May oras pa. Iniisip niya na, may oras pa. Kapag halimbawa iniisip niya na yung oras sa masjid ay advance, kaya pag fajar, iniisip niya may oras pa. O kapag late naman, isipin naman ng tao na kapag nag-adan ng maghrib, kapag late, late nga, kaya mauna na siyang mag-iftar bago pa mag-adan. So hindi marapat ito. Kumbaga pinaka-safe, nahintayin niya yung adan, inshallah. At pinakatama naman ito talaga, lalong-lalo na sa isang lugar na mayroong masjid. Sundin ang adan ng masjid, inshallah. At kung wala nga nag-aadan, halimbawa mga 1 minuto, 2 minuto na lumilipas, 3 minuto, 5 minuto, wala pa rin nag-aadan, tingnan ng tao ng problema, bakit wala pang nag-aadan? Tulog pala si Rashid. Diba? O kaya si Yasin, nagwudu pa. So tingnan niya, kung wala pang nag-aadan, hindi may mag-aadan na iba. Inshallah. Kasi minsan problema, yung walang nakatalaga-talaga na mag-adan, parang dito, sino ba talaga nag-adan pag maghrib? Paiba-iba . Sino nag-adan pag maghrib? Sina? Kayo o si Isa? Kayo nag-adan. Pero siya talaga. Yun. So, limbawa, diba, 1 minuto na lumipas, 2 minuto, wala pa rin nag-aadan. Isipin nyo baka may aberya. Silipin nyo na kung nandito ba siya. Kasi maraming pwedeng mangyari na malilate yung tao sa pag-aadan. Diba? Pwedeng may sakit siya, pwedeng may LBM, pwedeng tulog, iba-iba pang mga dahilan. Kasi nga ang adan, diba, fardo kifaya. So dapat may malasakit din yung mga tao dito na titingnan nila kung anong problema. Bakit wala pang adan o nang naging aberya? O baka may adan, hindi lang talaga narinig. Diba, minsan mangyari yan, sira yung speaker o walang kuryente. So pagka ganun, gawan ng paraan inshallah. So iwasan niya ito, liban na lang na may pangangailangan. Iwasan niya na kumakain siya habang nag-aadan, liban na lang sa may pangangailangan. At ano yung pangangailangan na tinutukoy dito? Luqmatun fi yadihi aw shirab fi yadihi. Halimbawa niyan, meron siyang piraso ng pagkain sa kanyang kamay, kainin niya na yun at lunukin. O meron pagkain sa kanyang kamay, lalo-lalo na nasa bibig na niya, nasubo na niya. Di kainin na niya at lunukin, inshallah walang problema.
walang problema. Yan bagi an yahtat. Marapat sa kanya ang mag-ingat, magtiyak, manigurado para sa kanyang reliyon. So yun pa pala isang magandang translation ng ahwat, sigurado. So bukod sa safe, sigurado, inshallah. Wa illa ba'dan nas, wa illa ba'dan nas yubakkir wa ba'dan nas na yataakhar. Sin nga, dahil kung di mag-iingat yung tao, natitigil na siya sa pagkain at pag-inom sa oras nga ng adhan, ang mangyayari nga na mayroong mga tao na mauuna at may mga tao na mauhuli sa kanilang pagtigil sa pagkain. Lakin al-mu'min yahtatu lihada. Yung nga marapat sa mananampalataya na manigurado sa bagay na ito. Ida adna yakunu intihau min suhurihi wa yabtaidu anisyubuha. Na mas mainam, pinakamainam na kapag nag-adan, nakatigil na talaga siya sa pagkain. Halimbawa, 1 minuto bago mag-adan, nakatigil ka na sa pagkain at pag-inom. In-anticipate mo na yung oras. Nang sa gayon, tapos ng iyong sahur at hindi ka na nagdududa. Malayo ka sa pagdududa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuk, manittakasyubuhati, faqad istabra alidinihi wa irdihi." Iwan mo ang anumang nagdudulot sa iyo ng pagdududa tungo sa anumang hindi nagdudulot sa iyo ng pagdududa. Tungo sa sigurado. Iwan mo yung hindi sigurado at gawin mo yung sigurado. Dahil sino mang pangilagan niya ang mga nakakapagduda ng mga bagay, siya ay nangalaga sa kanyang relihiyon at sa kanyang karangalan. Yung nga sinabi ni Sheikh Rahimahullah, pariwanag niya dito, lian al-hukum manatun bitulu'il fajri, dahil sa usapin na ito, dapat nga tumigil ang tao sa pagkain kapag nagadan na. Kasi nga, ang pagtigil sa pagkain, ang hukom dito ay mangyayari ito sa pagsisimula ng pagsikat ng araw sa oras ng Fajr. At kapag nagadan nga ng Fajr, ganun nga, tumigil ka na sa pagkain at pag-inom, inshallah. Sumunod na tanong, man saribal ma'a fi waqtis sahar, hal yanalu barakat as-suhur? So meron daw tao, ang suhur niya tubig lang. Makakamit pa rin ba niya ang baraka o biyaya ng suhur? Kasi may dalil dito, di ba? Tasahharu fa inna fis suhuri baraka. Kumain kayo ng suhur, kumain kayo ng pagkain bago magsimula ang fasting dahil nasa suhur ang baraka. Merong baraka sa suhur. Ngayon may nagtatanong, paano kung tubig lang ang kanyang nainom? At maaari mangyari ito sa iba't ibang dahilan. Wala siyang pagkain, kaya tubig lang ang nainom niya. O kulang na sa oras. Halimbawa, nagising siya 4:58. Yung adan, 5:00. So tubig na lang yung magagawa niyang ipang sahur. So sabi ni Sheikh Rahimahullah, "Idha ma tayassara lahu illa hada, alhamdulillah." Kung ito na lang yung magagawa niya, alhamdulillah, walang problema. At makakamit pa rin niya ang baraka, inshallah. Pero nga sinabi ni Sheikh Rahimahullah, karagdagan dito, asana lahu an yatasahhara qabla al-adhan. Pero nga, pinakamainam sa kanya na magsahur nga at matapos na siya ng suhur bago pa man mag-adhan. Hada al-ahwatu lahu. Ito ang pinakasigurado sa kanya, para sa kanya inshallah. So, may sumunod na tanong, kathiru minan nas yata'asyuna ba'da tarawih. So marami daw sa mga tao kumakain pa sila ng hapunan, naghahapunan pa sila pagkatapos ng tarawih. As in yung talaga, yung supper, kumakain sila sa gabi pagkatapos ng tarawih.
Kumbaga, meal talaga ito. ثم يخرجون قبل الأذان ب5 دقائق يشرب الماء بنية السحور. At pagkatapos nila kumain, matutulog na sila. Pero gigising sila 5 minutes bago mag-adhan ng Fajr, iinom lang ng tubig. Ang intention nila doon ay suhur. So parang ginawa nila na kumain na sila ng marami bago matulog. At paggising nila, para mapahaba pa yung tulog nila. Para mapahaba pa yung tulog nila. Kasi kung gigising ka pa ng, 'di ba, alas 3, magluluto ka o ano pang ibang gagawin, pwede naman, inisip nila, pwede naman sagarin na 5 minutes bago mag-adhan, gigising sila, inom ng tubig, napahaba pa yung tulog nila. So ito yung dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga tao sa ganitong paraan. Dito sinabi ni Sheikh rahimahullah, Fatahu fadlus suhuri fi akhir al-layl. Kapag ganitong ginagawa niya, isipin kasi ng tao, practical, di ba? Practical. Gigising lang din naman ako ng maaga, hindi kakain na ako ng marami sa gabi bago matulog. Tapos pag gising, inom lang ako ng tubig, okay na, napahaba pa yung tulog. Kumbaga, na-maximize niya yung oras niya, iniisip niya. Pero sabi ni Sheikh rahimahullah, Fatahu fadlus suhur fi akhir al-layl. Yung ginagawa niya na ito ay nagiging dahilan na hindi niya makukuha ang biyaya ng suhur sa dulo ng gabi. Ma yakfis suhur akhir al-layl. Ang suhur ay magkakaroon ng baraka nga sa dulo ng gabi, hindi sa umpisa ng gabi, yun nga, pagkatapos ng tarawih. Ngayon, hindi ba contradictory ito dun sa naunang nagtanong? Di ba yung nagtanong kanina, kung meron bang baraka yung nagsuhur lang sa pamagitan ng tubig? Tapos ito, gumigising sila 5 minutes before Fajr, tubig lang ininom nila, tapos sasabihin ni Sheikh walang baraka. May contradiction, di ba? Ikaw, para sa'yo. Walang contradiction, parang may contradiction. Actually, wala. Kasi magkaiba sila ng kalagayan. Yung kanina, tubig lang yung naging suhur niya kasi walang pagpipilian eh. Late siya nagising, mag-adhan na, di uminom lang siya ng tubig, o wala talaga siyang pagkain, tubig lang, may baraka yun insyaAllah. Lalong-lalo na kung ginawa niya ito sa dulo ng gabi bago nga mag-adhan. At ang sunnah sa suhur, iniulat ng mga sahaba, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsusuhur malapit ng mag-adhan. Kasing haba daw ng pagbasa ng 50 na ayah sa Quran. Sa mga 5 minuto, kumbaga, 10 minuto, magsisimula na siya magsuhur at titigil na siya pagka malapit ng mag-adhan. Ganun. O kahit pa sabihin natin, kasi sa ibang mga tradisyon, di ba, may nag-aadhan, mga 30 minutes bago ang Fajr, so pwede rin, magsimula ka na magsuhur sa oras na yun. Yun ang oras talaga ng suhur. Yun ang may baraka. Pero yung tao kanina, natubig lang yung kanyang suhur, pero ginawa niya naman sa oras na yun, pwede inshallah. Pero nangyari dito, yung gustong makarami ng tulog, gustong maximize ng tulog, kumbaga, ginawa niya lang suhur ang tubig. Na technically, ang suhur talaga pagkain. Pagkain ang suhur. So dahil dito, kumbaga, maaring nababawasan o hindi niya nakakamit ang baraka ng suhur. Kasi hindi sapat na tubig lang ang suhur talaga, dapat ito'y pagkain. Kasi nga maghahanda ka para sa maghapon na fasting. Yung kanina, wala kasing pagpipilian yun, tubig lang talaga yung meron siya. Pero ito may pagpipilian siya eh. Di ba, gasino lang ba yung gumising siya ng 20 minutes bago mag-adhan? Bakit kailangan 5 minutes pa? May diferensya ba yung 15 minutes na dagdag na tulog sa'yo? Wala na. Wala na yung epekto. Kumbaga, di gumising ka lang mas maaga, 15 minutes bago mag-adhan, 20 minutes bago mag-adhan, tapos magsuhur ka, kumain ka ng tinapay, o iba pa, yun ang mas mainam na gawin niya, inshallah. Hindi yung, kumbaga, gigising siya 5 minutes, tapos magmamadali siya, bubuksan niya yung ref, magsasalin siya ng tubig, inom siya. Meron pa nga iba, yung tubig nandun na, katabi na niya, 5 minutes bago mag-adhan, o inom na yun, tapos matulog uli. Matutulog uli, gigising yon bago sunrise.
Halimbawang walang masjid na malapit sa kanila, gigising yun bago mag-sunrise para mabawi yung tulog. Nagka-idea yung kambal. Hindi mainam yun. Kasi ang suhur talaga ay pagkain. Ang suhur ay pagkain. So magkaiba yung kalagayan nilang dalawa na ito. Yung kanina walang pagpipilian. Ito sinasadya niya. Ito sinasadya niya. Yun din pinagkaiba nila. Sumunod na tanong, Lissafari haddun mahdudun bil kilo? So ito may tanong ulit tungkol sa paglalakbay. Kasi may kinalaman ang hukom ng musafir sa pag-aayuno. Kasi ang musafir pwedeng hindi mag-fasting, bayaran na lang niya sa ibang araw. So tinatanong, ang paglalakbay ba ay merong tukoy na layo kung ilang kilometro ito para may turing ito na paglalakbay? So sinabi ni Sheikh Rahimahullah, ito nga ang kanyang pananaw, 80 na kilo takriban. So ito ay mga 80 kilometers, more or less. Ito ay 80 kilometers. Actually, naipaliwanag ito ng ibang mga scholar. Sabi nila, kaya si Sheikh Bin Baz nakuha niya itong 80 kilometers na ito na kanyang pagtataya. Kasi ito yung, kumbaga kaya na takbuhin ng kabayo sa 2 oras na pagtakbo. Na siyang 2 oras na kumbaga pagitan ng Maghrib at Isya. Mga ganun. At iba pang mga paliwanag na kumbaga kung ang iyong paglalakbay, kapag nakalampas ka na ng 80 kilometers mula sa pinanggalingan mo, mula sa bahay mo, ikaw ay may tuturing ng musafir. Pero meron namang iba nagsasabi, maaari nang maituring na musafir ang tao na lumabas na sa kanyang bayan. Halimbawa, papunta ka ng Pangasinan, nandun ka pa lang sa San Fernando, musafir ka na. Ilang kilometers lang San Fernando, mga 25-30 kilometers, ganun. So pwede ka nang magkasar doon, inshallah. Pero dito kay Sheikh Rahimahullah, 80 ang kanyang minimum na distansya para maituring na ikaw ay musafir na o maituring na safar, paglalakbay ang iyong paglalakbay. Okay? Tama nga naman. Kasi kung tutusin nga sa panahon natin ngayon, sa makabagong panahon, di ba? May mga tao, pabalik-balik na lang sila ng San Gabriel, San Fernando. Na siyempre, pag nandun naman sila, hindi naman sila magkakasar at magja-jump ng sala. Kasi para sa kanila, hindi nila itinuturing na paglalakbay yung kanilang paglalakbay. Ang tinuturing na, kumbaga, ang usapin din kasi dito yung yung nakagawian ng mga tao. Na, kumbaga, kapag ang tao pumunta ng San Fernando, halimbawa, 25 kilometers to 30 kilometers, di ba? Kapag sumakay ka ba ng jeep papunta San Fernando, nagdudua o safar ka? Kapag pupunta ka ba ng San Fernando, nagbibilin ka sa pamilya mo, na kapag mamatay ka, ito gagawin. Kapag bumalik ka ba, galing San Fernando, binabati ka ba ng jamaa? Maligayang pagbabalik. Alhamdulillah, alas salama. Wala. Walang mga ganun. So, ibig sabihin, hindi yun safar. Hindi yun safar. Pero ito, kumbaga yung 80 kilometers o iba pang nagagawa nila yung ibang mga hukom na may kinalaman sa paglalakbay, yun ay may tuturing talaga na safar. Alhamdulillah. Kasi hindi lahat ng pagbiyahe ay may tuturing na paglalakbay. Hindi lahat ng pagbiyahe ay may tuturing na paglalakbay. Meron pang nagsasabi, pinaliwanag nila ito, halimbawa, driver ka ng bus, ipaikot-ikot lang naman yung bus, di ba? O kahit umikot ka ng 80 kilometers, nandun ka lang naman sa parehong syudad, hindi ka pa rin musafir. Hindi ka pa rin musafir. Kung paikot-ikot ka lang, di ba, sa Maynila, paikot-ikot ka lang, driver ka ng jeep, hindi pa rin yun safar, alhamdulillah. Kaya nga sa pag-aaral ng fiqh, dapat naiintindihan ng tao yung kahulugan ng mga terminolohiya. So dito safar, di ba? Anong kahulugan ba ng safar? Ang safar, yung bumiyahe ka, palabas ng iyong bayan. At dito dinagdag nga ni Sheikh Rahimahullah, 80 kilometers at least. Na pag naglakbay ka, syempre dahil inaasahan mo na matatagalan ka sa pagbiyahe, nagbibilin ka sa pamilya mo. At habang bumibiyahe ka,
nagdudua o safar ka. At habang nandun ka sa biyahe, nagkakasar at nag-jump ka ng sala. Na dahil doon, pwede ka na rin magputol ng fasting at bayaran mo na lang ito sa ibang araw. At yun din, mapapatupad sa iyo yung ibang mga sunna para sa naglalakbay. Na kumbaga magbibilin ka sa mga may iwan mo o kaya pagbalik mo, meron ding ibang mga sunna na gawain. So 80 kilometers daw yung distansya. Pero kung halimbawa, maikli lang na paglalakbay, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, in kana aqallu minha bikalil, fasahlun kilawain thalath, lianna takribi. Kung halimbawa yung paglalakbay niya, hindi aabot eksakto 80 kilometers, about 77 kilometers lang o 78 kilometers, walang problema. Kasi takribi lang, itong sinabi niya na 80 kilometers. Hindi ito eksakto na 80 kilometers. Ito lang yung kanyang naging pagtataya, alhamdulillah. So ganito sinusukat yung ganito natutukoy kung ang isang tao ba'y may tuturing na musafir o manlalakbay. Alhamdulillah. So tutuloy natin iba pang mga katanungan. Matatapos itong Fatawa Ramadaniya, alhamdulillah, siguro mga isang araw, 2 araw na lang. At tutuloy na tayo sa mga normal nating subject, sa regular natin mga subject. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.